Good evening once again sa inyo mga master. Mega shoutout sa aking mga subscriber. Mabuhay. Magandang gabi. So, andito na ulit na naman ang inyong lingkod para mangulit at maghingi ng suporta mula sa inyo. Pa-subscribe naman ang aking channel, JD Torres Vlog, ang lahing makulit. So, dito na tayo ngayon sa Pilipinas dahil ng mga nagdaang araw ay para tayong nasa ibang planeta, walang sasakyan. Ngayon naman nandito na tayo at nakikipaghalubilo at nakikigulo sa lansangan. Kaya tayo nandito ngayon ay dahil tayo uuwi na sa ating tahanan. Ayan, nakikigulo dahil magulo na talaga. Maraming motor ang aking nakikita. Marami rin ang mga kotse, tricycle. Ayan. Itong ganitong sasakyan, ano kaya to? Electronic pala yun. Electronic jeep. Wow, walang anumang usok. Kaya gusto na nilang i-phase out ang jeep. Mahirap tumingin sa alanganin mga master. Baka malagay ang buhay natin sa alanganin. Kaya huwag tayong basta-basta sisingit, lalo na sa mga gipit na tayo ng sasakyan. Iwasan natin yung mga ganyang pagkakataon na baka biglang mangyari sa inyo, bigla yung ipilit ang jeep ay papakaliwa, kayo ay papasingit. Nako, makukumtiyang. Maghintay na lang tayo ng makaluwag at tayo naman ay mabilis makasingit. Katulad nito, ganitong mga singitan, yan, pwede yan. Maluwag naman. Yan, mga ganito, pwede. Pero pag alanganin mga master, lalo na sa mga jeep, huwag kayong sisingit diyan. Dahil yan ay bigla na lang kumakaliwa, kumakanan. Lalo na pag may pasahero, may nako po. Mabilis pa sa alas 4 ang pagkanan yan. Kahit mga alanganing tayo, kakanan talaga yan. Kaya mag-ingat tayo sa mga jeep. Hindi, lalo na yung mga walang side mirror. Nako. Kahit walang signal light yan, ay bigla na lang yung kakabig. Kasi ang hinahabol niyan, pasahero. Kahit hindi mo nga pinapara, papara yan eh. Pag nakakita ng nakatayo, kahit nagkakwentuhan lang, titigil yan. Yan ang hanap buhay nila at yan ang kanilang way para kumita kahit na makadisgrasya. Wala naman tayong kinagagalitan. Nagpapaalala lang tayo sa mga nakamotor. Dahil tayo ay nakamotor din. At ilang beses na rin ako nagmuntik-muntikan sa mga ganyang jeep. Kaya ilag lang. Kaya pag nakita nyo may pasahero sa unahan at nagkukwentuhan gaya, tapos may kasabay kayong jeep sa may kaliwa o kaya kanan, ay magpahuli na kayo. At yan ay pipilitin niyang pumihit dyan kahit hindi pinapara.
Kaya kayo mga mag-jeep, mabuhay kayo. Kayo ang naghahatid sa pasahero kahit na pasalasala ang diskarte nyo sa buhay. Merong humihinto pa kahit hindi alanganing tayo. Yan. Hindi pa masyado ngayon, siguro next week makikipagpuno na talaga tayo ng gusto sa mga sasakyan ito. Dahil siguradong todo na. Wala nang dahilan, wala nang bakasyon. Isa rin si Manong sa mga pasaway sa lansangan. Walang plaka. Ay, naku. Shout out sa iyo, Manong. Mabuhay ka. Baka naman pwedeng palagyan mo ng plaka yan. Katulad na sa akin, wala din itong plaka pero may temporary plate. Dahil nung panahon na binili ko ito, ay no plate available ang gobyerno. Ngayon naman may plaka na mabili. O baka naman nung binili rin ng Manong yun, may panahon din nung no plate available. Ay naku, buhay. Siyempre hindi naman nila sasagipin yan, ibang rehimen yan. Itong aking motorsiklo dalawang presidente ng ano nito. Patatlo na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala pa rin plaka. Ay hindi ko alam kung bakit ganyan kayo. Anong dahilan at hindi kayo makapag ng plaka? Samantalang nagbayad naman kami ng plaka. Pinabayaran naman yun. Ay nako, ito na naman ang pakikipagbuno ng inyong lingkod. Naiyan. Naka-aerox si kuya, medyo takot ang mga style niya. Ayun. Ayan na. Ito na yung sinasabi sa hula. Wala naman tayong masingitan. Aroy ko, aroy ko. Kahit motor walang mapuntahan. Ayaw niyang ipasok ang kanya. Malaki siguro ang manubela, mahaba. Gusto niya dun. Sige, wala kang masiksikan dyan. Yan ka pa makikipagsiksikan. Ayun. Meron palang siya doon na nakaharang. Kaya nabarahan yung ating daanan. Ehe. Hop. Ayun. Eto na tayo. Nandito na tayo sa may release ng train.
Malambot yung gulong nyo. Ayun, nakita ko kasing malambot ang gulong nila. Sinabi ko, medyo dapa na eh. Kita ba? Wala ng hangin. May angkat pa. Ayun, si kamote. Kung saan ang galing, mandidikdik sa gitna, tapos kakanan. Ang mga sinasabing kamote talaga. Yung mga abala ka ng tao, doon sa unahan mo, tapos kung saan ka pupunta, nakapwesto na. Naku po, mga kabady ko sa pagmumotor, huwag kasi tayong masyadong agresibo. Masyado tayong kampante, tapos pag nahuli ay nako, parang awa na po ninyo. Samantalang alam mo naman bawal yun. Ay nako. Sorry po, ang inyong lingkod ay talagang inuubo na. May maingay, may mga uy, ano nangyari kay ate? Kawawa naman. Kawawa naman si ate. Wala naman tayong pera para maibigay kay ate. Naghirap tayo ngayon. Napipingi ako sa nasa likuran ko. Paunahin ko na nga, nagapilito muna. Kaya pala maingay. KTM pala, KTM po. Para kang isda na bigla na lang na birit ah. Parang nagulat na isda na bigla na lang aabante. Ay, ating mga kababayan na naghahanap buhay. Mga pandaboy. Uy, nako, delikado. Ayan na naman si e-bike oh. Wala na namang ilaw, dali ng dali kahit naka ano yun, nakago eh, dali ng dali, samantalang ayan oh, no right turn on red signal. Ako, sana lang magkaroon ng batas sa Pilipinas na mahuli ang mga ganyan kahit e-bike. Kahit e-bike mahuli. Ba e-bike ba hindi na aksidente? Pero yung motor nga, dalawa lang ang gulong pag deskitahan nila huli agad. E-bike na kung gumawa ng katakot-takot na pagkakamali, walang takot, hindi nila pangaralan man lang.
So, andito na ako ngayon sa Pablo Campos Street. O avenue ba ito? Street. Mabaitan lang ang takbo dito. Kaya pa ako makakwarta dahil mabaitan eh. Marami kasing nagka-terminal ng mga tricycle dito sa gilid nito, kaya nakakatakot din tumakbo ng matulid. Ilawan natin i-high natin ang ating ilaw dahil madilim tong lugar na to. Baka mamaya may biglang tumawid na meow meow.